ang inspirasyon sa kwento ng buhay ni dating Mayor Gisela Boniel at ang malagim na sinapit nito sa kamay mismo ng kanyang asawa. Subaybayan natin ang istorya ng isang pag-iibigan na nauwi sa alitan dahil na rin sa impluwensya ng pera at kapangyarihan. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa kalagitnaan ng gabi, 2:00 ng madaling araw, isang krimen ang gumulat sa mga residente ng Bien Unido, Bohol. Ang krimen ay naganap noong July 7, 2017 kung saan 6 hanggang 8 lalaki ang sapilitang pumasok sa kwarto ni Gisela Boniel, ang nooy mayor ng Bien Unido. Walang awang binaril sa ulo ang dating mayor, 2 oras pa lamang matapos siyang dukutin. At ang kanyang bangkay ay binalot ng lambat, nilagyan ng mga bato at itinapon sa dagat. Pero ang tanong, bakit ito nangyari sa kanya? Sino ang may kagagawan at paano nauwi sa ganito ang kwento ni Mayor Gisela? Bilang short background, May 21, 1977, ipinanganak si Gisela Zambrano Bendon sa Iligan City. Dahil siya ay namulat sa pamilyang puro mga piloto, isa ito sa naging inspirasyon niya para sundan din ang parehong landas. At ito ay natupad niya matapos mag-aral sa Cebu Aeronautical Technical School. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, naging successful si Gisela sa propesyon na kanyang napili sa loob lamang ng 16 years. Sa katunayan, siya ay naging kauna-unahang babaeng piloto ng AirAsia Philippines. Noong March 2015, para i-celebrate ang Women's Month, nagkaroon ng AirAsia ng isang flight mula Manila papuntang Davao, kung saan ang lahat ng crew ay babae, mula piloto hanggang cabin crew. Ang pagiging piloto ay isang propesyon na kadalasang pinangungunahan ng mga kalalakihan. Ngunit si Gisela ay naging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kababaihan, sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at tagumpay sa industriyang ito. Sa isang panayam, ibinahagi niya, kung masipag, matiyaga at madiskarte ka, kaya mong makamit ang pangarap mo. Isa sa pinakamalaking event na nag-contribute ng malaki sa kanyang karera ay ang iginawad sa kanyang award matapos niyang ligtas na mailanding ang eroplano ng AirAsia. Kahit isang engine lang ang gumagana. Hindi nagtagal, na-promote siya bilang Captain Gisela Boniel, isang simbolo ng kanyang tagumpay. Si Gisela ay nakapangasawa ng isa ring may prominenteng personalidad, si Nino Ray Boniel. Ipinanganak noong December 19, 1979 sa Bien Unido, Bohol. Lumaki si Nino sa isang pamilyang nasa negosyo at politika. Nag-aral siya sa Cebu at kumuha ng kursong political science bago niya sinubukang mag-aral ng abogasya. Bukod sa politika, naging abala siya sa iba't ibang negosyo, insurance firm, diamond trading, restaurant, at iba pa. Sa edad na 27, nahalal siya bilang mayor ng Bien Unido at itinuring na isa sa pinakabatang opisyal sa kasaysayan ng Bohol. Dahil sa pangunguna at leadership ni Nino, tumaas ang antas ng Bien Unido mula 5th class patungong 4th class town na nangangahulugang mas mataas na profit ang na-generate ng kanilang bayan. Naglunsad din siya ng mga hakbang para isulong ang turismo, kabilang na ang pagsali ng kanilang bayan sa Sinulog Grand Parade at Sandugo Festival. Sa ilalim ng liderato ni Nino Ray Boniel bilang mayor, pinalakas niya ang turismo sa Bien Unido. Isa sa kanyang mga proyekto ang pagtatayo ng diving camp para sa mga turista at divers na nais maranasan ang ganda ng Bien Unido Double Barrier Reef. Maliban dito, nagpatupad siya ng mga proyekto para ayusin ang water system, infrastructure at solusyonan ang mga issue sa kalusugan at katahimikan ng kanilang bayan. Naging matunog ang pangalan ni Nino sa pagsugpo sa illegal fishing sa lugar nila. Ang pinakasikat niyang proyekto ay ang paglalagay ng underwater grotto malapit sa coral reefs ng Darahon, Double Barrier Reef. Dito matatagpuan ang 14-foot statue ng Blessed Virgin Mary at ang Santo Niño, isang simbolo ng pananampalataya ng kanilang bayan. Noong 2010,
nagkakilala si Nino at Gisela sa pamamagitan ng isang mutual friend. 2 taon matapos nito, nagkaroon sila ng civil wedding dahil sa pagbubuntis ni Gisela. Sa parehong taon, isinilang ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Pagsapit ng 2015, ginanap ang kanilang ingranding kasal sa simbahan na inilarawan ng mga saksi bilang isang union made in heaven. 3-year term ang natapos sa pagiging mayor ni Nino. Tumakbo naman si Gisela para sa parehong posisyon noong 2016 at siya ay nanalo. Sa kanyang panunumpa bilang mayor, sinabi niyang malaki ang potensyal ng Bien Unido, lalo na sa larangan ng turismo. Kahit na ganun, naging mahirap ang kanyang panimula sa politika. Marami ang nagduda sa kanyang kakayahan dahil sa kakulangan ng karanasan. Para patunayan ang sarili, kumuha si Gisela ng crash course sa local governance sa National College of Public Administration and Governance sa Quezon City. Habang si Gisela ay nakaluklok sa posisyon bilang mayor, si Nino naman ay nahalal bilang 2nd District Board Member. Ang mag-asawa ay itinuring na makapangyarihan at impluensyal sa kanilang rehiyon. Noong June 27, halos 1 taon pa lamang mula nang maupo si Gisela bilang mayor, siya ay misteryosong naglaho. Agad na nagtungo sa Cebu ang kaibigang si Angela Leyson kasama ang pamilya ni Gisela upang iulat ang kanyang pagkawala sa mga awtoridad. Sa pagsisiyasat, isiniwalat ni Angela ang mga lihim ng mag-asawa. Sa kabila ng perpektong imahe ng relasyon ni Nino at Gisela sa mata ng publiko, ang kanilang pagsasama ay puno ng tensyon. Isang serye ng mga lihim na nagbunga ng isang malagim na trahedya. Simula noong December 2015, maraming problema ang lumitaw sa relasyon ni Nino at Gisela. Ayon kay Angela, si Gisela ay napilitan lamang tumakbo bilang mayor dahil sa kagustuhan ni Nino na mapanatili ang kanilang impluensya sa politika. Bukod dito, nasangkot ang pangalan ni Gisela sa mga kontrobersya at issue tulad ng korupsyon na ikinabit sa kanilang kalabang politiko. Kahit na si Gisela ay naging mayor at nanalo, hindi siya naging masaya sa posisyon. Pakiramdam niya, isa lamang siyang trophy wife na kinokontrol ng kanyang asawa. Habang nasa pwesto, kumuha siya ng malaking loan para sa kanyang negosyo. Ngunit ito'y naging sanhi ng matinding away nila ni Nino, lalo na nang bumili si Gisela ng relo na nagkakahalaga ng 2.5 milyon peso. Sa galit ni Nino, hindi nito malaman kung saan huhugot ng pera pambayad sa utang ni Gisela. Habang tumatagal, lumalala lang ang kanilang mga away. Umabot pa sa puntong bumukod ng tirahan si Gisela 5 araw bago siya mawala. Planado na niyang maghain ng annulment at handa na ring bumaba sa pwesto bilang mayor upang makalayo kay Nino. Ayon kay Angela, nagsabi si Gisela na sinasaktan siya ni Nino, pero natatakot itong magsumbong sa otoridad dahil sa lakas ng impluensya ng pamilya ni Nino. Sa isang resort sa Bien Unido, pinilit ni Gisela ang mga staff niya na sina Wilson Hoylar at Brian Saiso noong June 6, 2017 upang pumirma sa mga dokumento kaugnay ng annulment at pagbibitiw niya bilang mayor. Kinabukasan, sinamahan siya ni Angela sa Tagbilaran City upang simulan ang proseso ng annulment. Kasabay nito, nagsampa rin siya ng graft complaint laban kay Nino dahil sa hindi natapos na mga proyekto na nagkakahalaga ng 2 milyon pesos. Sa testimonya ni Angela, bandang gabi ng araw na iyon, 6 hanggang 8 na lalaki ang biglang pumasok sa kwarto nila. Nilagyan siya ng duct tape sa bibig, ginamitan ng taser, at sinuntok sa tiyan, dahilan upang siya'y mawalan ng malay. Habang nasa sahig, narinig ni Angela ang pagmamakaawa ni Gisela kay Nino na huwag silang saktan. Pero bago pa siya tuluyang mawalan ng ulirat, nakita niyang tinutukan ng baril sa ulo si Gisela ng isa sa mga lalaki. Narinig din niya ang pagsusumamo ni Gisela na huwag idamay ang ibang tao. Matapos ng pangyayaring iyon, kinabukasan, ginising si Angela at pilit na pinasama sa kanyang anak. Dinala sila sa tubigon, kung saan sinabihan sila ng mga tauhan ni Nino na huwag magsusumbong sa mga awtoridad dahil kaya nilang sirain ang sinuman na sumira sa pangalan ng pamilya Boniel. Pagdating sa Cebu, hindi nagpatinag si Angela.
Agad niyang kinontak ang mga kaibigan at pamilya ni Gisela upang ipaalam na dinukot ni Nino ang sarili niyang asawa kasama ang kaniyang mga bodyguards. Noong June 8, 2017, natuklasan ang masaklap at nakakalungkot na sinapit ni Gisela sa kamay ng kanyang asawa. Ayon sa pahayag ng pinsan ni Nino na si Riolito Boniel, inamin niya na mismong si Nino ang bumaril sa ulo ni Gisela habang sila ay nasa bangka. Matapos tiyaking patay na ito, tinulungan siya ng iba pang kasabwat na balutin ang katawan ni Gisela gamit ang lambat, sinamahan ng mabibigat na bato upang hindi lumutang at itinapon sa dagat malapit sa Caubian Island. Pump boat pa mismo ni Riolito ang ginamit sa krimeng pagpatay kay Gisela. Matapos ang insidente, hinatid niya si Nino pabalik sa Lapu-Lapu City kung saan binigyan siya ni Nino ng 10,000 pesos at pinagbantaan na huwag magsasalita. Sa kabila nito, umaming si Riolito at sumama sa mga otoridad sa paghahanap ng bangkay ni Gisela. Subalit, sa kabila ng search and retrieval operations, hindi natagpuan ang bangkay. Sa araw ding yon, dinampot ng pulisya si Nino at iba pang mga sospek. Sa isang press conference, kinumpirma ng Police Regional Office Central Visayas Director na si Noli Talino na patay na si Gisela. Ang balitang ito ay ikinagulat ng publiko, lalo na ng kanyang mga kaibigan at kapwa politiko sa Bohol. Pagsapit ng June 21, sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention si Nino. Noong August 2017 naman, idinagdag ang kasong parricide laban sa kanya batay sa mga ebidensyang nakalap. Ang kanyang mga kasabwat na sina Alan de los Reyes, Wilfredo Hoylar, Lobo Buñuel, Randel Lupas, Prestituto Magoncia at Riolito Boniel ay sinampahan din ng parehong kaso. 4 sa mga kriminal ang naaresto, ngunit sina de los Reyes at Lobo ay nakapagtago. Samantala, inilipat si Nino sa kulungan sa Talibon upang harapin ang mga kaso, kabilang ang reklamo mula sa anak ni Angela na di umano'y biktima rin ng pagkidnap. Ika-25 ng Hunyo, naghain si Nino ng counter affidavit na may layuning baliktarin ang naratibo. Iginiit ng kanyang kampo na kaya hindi natagpuan ang bangkay ni Gisela ay dahil buhay pa ito at ang pagkawala niya ay planado para takasan ang mga pinagkakautangan. Ayon pa sa affidavit, ginamit umano ni Gisela bilang kolateral ang kanilang bahay sa Monterrasas de Cebu para sa kanyang mga utang. Dagdag pa rito, inakusahan ni Nino si Gisela ng ilang beses na pakikiapid, ngunit sinabing pinatawad niya ito bilang isang mapagpatawad na asawa. Pagkalipas ng 5 taon mula sa pagkawala at pagkamatay ni Gisela Boniel, nagkaroon ng makabuluhang pag-usad ang kaso. Noong 2022, si Nino Boniel na pangunahing akusado ay nag-plead ng guilty sa kasong parricide matapos ang isang plea deal. Ang kanyang pag-amin ay nagresulta sa pagpapataw ng hatol na 8 hanggang 14 na taong pagkakakulong, mas magaan kaysa sa habang buhay na pagkabilanggo. Dahil sa pag-amin ni Nino, binago ang mga kaso ng kanyang mga kasabwat mula murder patungong homicide at ang kanilang sentensya ay ibinaba rin sa parehong 8 hanggang 14 na taong pagkakakulong. Sa kabila nito, patuloy na nakakulong si Nino at naghihintay ng trial sa iba pang mga kaso tulad ng kidnapping at serious illegal detention na isinampa ni Angela. Noong 2017, iniulat na nasa pangangalaga ng pamilya ni Gisela ang kanyang anak. Gayunpaman, walang malinaw na update kung ito pa rin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang pamilya ni Gisela ay nagpahayag ng kasiyahan sa hatol laban kay Nino, ngunit patuloy silang umaasa na makakamit ang ganap na hustisya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng episode na ito, maraming salamat sa iyong oras. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento, like at i-share ang video na ito upang mas maraming tao ang makaalam ng kwento ni Gisela. Hanggang sa susunod na kwento, paalam.